Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Problema mo rin po ba ang pagre-reball sa malalang scratch ng CPU? We all know naman po na if gasgas ang CPU ay hindi natin yan mare-reball directly dahil kakapit yung tingga doon sa mga exposed na ground sa CPU at ito'y magkakos ng shorted. Dito po sa video natin ngayon ay pag-uusapan po natin yan at magbibigay po tayo ng mga trick kung papaano natin sosolusyonan ang ganitong problema. So without further ado, let's dive into our main topic. Kapag may tanggap po kayong ganito sa ginagawa ko, which is super scratch ang CPU, ay ang pinakamainam na gawin kung gusto nyo pang gawin, ay takpan natin ng solder mask ang mga ground na nagasgas. At para magawa yon, ay kakailanganin natin ang solder mask, green oil mesh, UV light, at cutter blade. Kapag kumpleto na po kayo ng mga yan ay ang unang gagawin po natin ay kiskisin ng mabuti ang lahat ng circle pads ng CPU at ang purpose ay para pumantay ang surface ng CPU. At kapag pantay at malinis na ang CPU ay ang next step naman ay lalagyan natin ng solder mask ang buong surface ng CPU at sa tulong ng green oil mesh ay maiiwasan natin na matuyuan ng solder mask ang mga circle pads at ang matatakpan lang ay ang lahat ng nasa labas ng mga bilog. Ito nga po pala yung green oil mesh. Bago po natin gamitin ay huwag po kalimutang tanggalin ang plastic sa ibabaw at kung saan mo tinanggal ang plastic ay doon dapat nakaharap ang CPU. Ingatang magkabaliktad dahil matatakpan ng solder mask ang buong surface ng CPU kasama ang mga bilog kaya paano natin ire-reball ang CPU at another trabaho pa ang pagtatanggal ng solder mask. Kung makikita nyo po dito na nilagyan ko na ng solder mask ang ibabaw ng CPU at ipinatong ko naman ang green oil mesh, tandaan po na yung pinagtanggalan ng plastic ay dapat yon ang nakadikit sa CPU. Pwede po natin galaw-galawin ang green oil mesh hanggang sa tingin po natin ay nalagyan ng solder mask ang buong ibabaw ng CPU at kapag may solder mask na ang buong surface ng CPU ay yung mga bilog na dot ay itapat sa mga bilog na pads dapat po ay saktong-sakto. Then, kapag pantay na po yung black dots sa pads ng CPU, ay ilawan ito ng UV light ng saglit mga 10 segundo lang. Huwag dapat tagalan. Then after mailawan ng UV light, ay tanggalin agad ang green oil mesh at linisan agad gamit ng brush ang CPU para matanggal yung solder mask na hindi natuyo sa ibabaw ng mga pads. Ang main purpose ng mga black dots sa green oil mesh ay para maharangan ang ilaw sa UV light na nagpapatigas sa solder mask. At ang purpose naman kaya dapat saglit lang ang pagpapailaw ay para hindi tumigas lahat ng solder mask. Sana po ay malinaw mga boss dahil ang hirap po mag-isip ng words para ma-deliver ko po yung mensahe sa paraang maiintindihan po ninyo. At after ko pong matapalan ng solder mask ang CPU, ay heto't inire-reball ko na ang CPU. Dito natin makikita kung ano ang epekto ng ating ginawa. Malalaman natin dito kung effective ba ang green oil mesh at UV solder mask para maiwasan nating mag-short ang mga pads ng CPU. Sa pagre-reball naman po ng CPU ay mainam na 2 beses po itong i-reball gumamit ng blade para tabasin ang solder balls sa unang pagre-reball. At ang purpose naman nito ay para mapanatili nating pantay ang lahat ng balls at the same time ay medyo mataas ang CPU, iwas din sa mga microscopic na dumi sa ibabaw ng board. And as you all can see po, na pantay po lahat ng balls ng CPU at kapansin-pansin rin po na ni isang pad ay walang nag-short. It only means po na very effective nga po ng ginawa natin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin, ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!